si Meralco Vice President and Head of Corporate Communications, Mr. Joe Zaldarriaga. Good morning, Sir Joe. Paring George, magandang umaga sa iyo at sa lahat ng mga nanonood. Hindi Yan. ko lang alam kung tama yung batang-bata. Medyo Batang-bata, senior syempre. citizen na kasi tayo. Actually, isa rin yan, no? Isa rin yan sa maganda natin talakayan dahil si Sir Joe po, unknown to many, talagang naging advocate na ngayon ng senior citizens' rights. Yes. Ayan. Among others, paring diba? George. Magandang umaga din. Ganun po. Si Judea, ang ating Judea, kasama. magandang umaga. Yun. Yan, tama-tama. Siyempre, unahin na natin. Baka naku-curious yung mga kababayan natin, bakit naman daw magtataas ngayong Pebrero? Well, nagkaroon ng adjustment sa transmission charge, George. Tapos yung universal charge, yung missionary electrification, nagkaroon din ng increase. So, bagamat bumaba yung generation charge, suma total, nagkaroon pa rin ng upward adjustment. Pero ito naman, after 2 months na magkakasunod na pagbaba sa presyo ng kuryente. Alam naman natin yan, talagang Volatile, ano? Oo, nagbabago yan talaga buwan-buwan . Kaya nga ako, walang sawa na ini-explain ko ano yung mga factors na pumapasok. Pero as far as Meralco's own rates are concerned, yung distribution charge namin, wala pong pagbabago yon. 10 taon na, paring George, today, na walang adjustment sa distribution charge. Kumbaga, we just continue on serving the customers of Meralco without any change in our rates. Yun lang talagang nagfa-fluctuate dyan. Generation, yun yung presyo ng mga nagpo-produce ng kuryente. Paminsan-minsan transmission at yung ibang charges. Ano daw ang pag-asa na muling bumaba ito, Sir Joe? Depende. Antayin natin kung ano yung magiging factors naman ngayong February supply month na mag-i-impact sa March. Pero George, Judea, kailangan natin pagandaan yung pagpasok ng summer. No? Kasi pagpasok ng tag-init, nandiyan dyan na yung mataas na konsumo. Tama po. Nako. So, hindi na lang presyo yan, kundi maging yung ating consumption, tiyak yan, tataas yan. Kasi mainit ang panahon . Tama. Number one driver ng consumption, aircon. Aircon. Kasi talagang, 'di ba, Guilty. hindi mo makakayanan, 'di ba? Hindi mo makakayanan yung init . So medyo tataasan mo yung paggamit mo ng aircon. Pero may paraan naman . Hindi ko sinasabing wag mag-aircon, talagang imposible naman 'yon. Pero ilagay lang siguro yung temperature Thermostat, sa 25 degrees. 25. Tapos kung kaya ninyo na i-lessen yung duration, kumbaga para pahingado lang. Sa pinakamainit relax na time lang po, no? Tapos of yung the pinakamainit day. na Yes. time, and then pwede nang kumbaga mag-electric fan afterwards. Pero make sure yung aircon ninyo maayos yung kondisyon. Yun, very important. Yun. Sir Joe, excuse me lang Yes. po. Madami po kayong fans . Gusto kayong tumingin dito sa camera mismo po. sige. Ito po ang camera po natin, Ayan. Tama. Sayang po ang pagkabagets . Tama-tama. At nandito po si Sir Joe at tama-tama rin may iniutos the other day Oo. ang Pangulong BBM. Yan. Dalawang bagay yan. Una, lifeline Lifeline subsidy. At idagdag na dyan yung lahat daw ho ng mga mabababang konsumo parang 4-piece. Oo, May isasama na sa lifeline subsidy. At Autom- ikalawa, yung net metering standards. Oo, Yan. yung 4-piece automatic na yan, no? Ngayon, kung hindi member ng 4-piece, pumunta lang dun sa local social welfare development office at humingi ng certification at ipaalam sa amin, sa aming mga business centers. Ongoing na yung programang yan. Sa net metering, pinadala na rin po yung requirements. Kaya kung meron kayong solar panels, we encourage you to be part of the net metering program. Lifeline subsidy, Sir Joe. For the 4-piece beneficiaries. For the 4-piece, hindi ba madadagdagan daw ang bayarin ng mga kumukonsumo ng kuryente? Kasi dati, nga, di ba? Yung 0 to 20 lang, kung hindi ako nagkakamali, yung 100%. In-increase na. It's now 0 to 50 kilowatt hours a month consumption. 100% na yung discount. Ngayon, yung 51 to 70, 35%. Yung 71 to 100, 20%.
So yung Lifeline, tuloy-tuloy naman yung programang yan, pinalawig lang yung hanggang 0 to 50. Na yan ay 100% na may discount na yan. So, ibig sabihin, yung mga mas matataas ang consumption, mas malaki ibabayad. Ganun ba yun? Cross-subsidy kasi yan eh. Oo. So, that subsidy will be, of course, borne by yung mga kamukha ni George Bandola na marami namang Yun. kakayahan magbayad ng kuryente. Yun, tama po yan. Kasi Tamang-tama as po the yan. consumption increases, Oh. as your consumption increases, siyempre tataas din yung Tataas din. bill mo. Ganun lang yun eh. Kasi socialized yung rate structure na. Yan naman pala. Sa net metering, standard na at ina-encourage ang lahat na mag-apply. Yes. Kung meron kang solar. Yes, kung may solar kasi panels. kung wala ka naman solar panel, hindi ka pwedeng sumama dun sa programa. What about the bureaucratic processes? Mas sa madali mga na LGU? ngayon. Mas madali na ngayon. Kaya nga may order yan ng presidente. So kailangan sundan natin yan. Kami, close coordination din sa local government units. Nagkaroon kami ng event kasi ng Valentine's na Yes. Sabado. Tumungo yung ating mahal na Pangulo, President Ferdinand Marcos Jr. sa Meralco. At doon, pinakita namin yung mga programa namin na in support of his agenda to really bring electricity services closer to consumers. So, kasama na dyan yung Lifeline, yung net metering, yung aming thrust to ensure na nandiyan kami sa renewable energy space. Alam mo, George, magpapump na this month ng kuryente yung aming proyektong Terra Solar. Terra Solar, yun. Yan yung pinakamalaking solar facility, 3,500 MWP of power into the grid. Initial 85 megawatts papasok ngayong buwan ng Pebrero. Gaano na ba kalaki ang share ng renewable energy sa ating electricity use? Well, hindi pa ganun kalaki, George, because it's not really yet a mature industry, no. We are still, of course, heavily dependent on gas, on traditional sources, pero we're slowly starting to get there, no. But that's a process, proseso po yan, hindi naman yan overnight Pero kami nga, we're proud of this Terra Solar facility. Yes. Way back November 2024 nung in-inaugurate ito. And ngayon, this month, magpapump na siya ng power. So, it's the biggest, I think, in the world in terms of the solar facility na itinayo. No? So, kami, we are really proud of this achievement. And we will continue to support the government's development program when it comes to electrification and bringing electric service closer to the consumer. Yun. Ayan, kapartner din natin siyempre yung local government units, di ba? Yung ating mga kasama sa industriya, no? The entire supply chain, at maging yung ibang mga grupo na tumutulong din. Kasama na kayo doon, George, ang laban consumer. Siyempre. So, ayan, tulong-tulong lang tayo para, kumbaga, maging developmental yung approach natin dito sa industriya ng kuryente. Yun. Yung pag in full capacity, ang 35,000 MWP, 3.5. 3.5, di ba? 3,500 MWP. Gaano katagal yan? Pag ikukumpara mo and kung gaano katagal, ilang oras na magagamit ng grid yan? Kasi may battery din yan Yung battery niya, kung di ako nagkakamali, 4,500 MWP naman. When you say peak, kasi peak yun. Oh, yes. Megawatts peak. Siguro initial niyan, George, baka in full 4 hours? capacity. 5 hours? Hindi kasi yung buong 3.5 yan Hindi Oo, pa. kasi 'di ba ang load naman pumapasok yan pag solar, inukuha mo sa Pag araw mainit yan talaga. no. So siguro pipik yan ng 800 hanggang 1,000 something. Yung eventually over time at saka yan tataas pa yung capacity. Tapos pag wala ng araw, sasaluhin ng mga baterya yan.
Yun. Ayun ang paliwanag. Actually, marami na rin po mga nagpapa-install ngayon ng mga solar panels sa kanilang mga oo. bubong. Mukhang Oo. nagpapadagdag na nga rin yung tatay ko. Kapag may balik. Actually, Oo. that's an investment that our consumers, our customers are Yes. now Encouraged. entering into, encouraged na sila. Judea, sabi ko nga, mukhang, alam nyo naman ng teknolohiya, nagbabago yan di ba? As we progress, marami tayong mga nadi-discover na Tama. 10 years ago, who would have thought? Na magiging ganito ka-prevalent. Hindi lang, George, Judea, hindi lang yung solar, pati electric vehicles. Yes, opo. Who would have thought that you will see all of these Visible. EVs Oy, running on the street. Speaking of, binabanggit mo, Sir Joe, yung notion pa rin ng mga kababayan na ayaw nilang mag-EV kasi mahal ang kuryente sa Pilipinas. Ay, hindi. Anong masasabi mo dyan? Napaka-layo ng diferensya ng EV charging sa gasolina o diesel. Malaking kamurahan, George. No? Kaya nga marami nagsishift sa EV. Although we recognize, kailangan pa rin talaga nating taasan yung dami nung charging stations. stations, So, Meralco, one of our initiatives really is to make sure na nandiyan yung infrastructure. We're working on that. And ako I'm predicting this as an energy executive. There will come a point in time na talagang siguro yung dami ng EV charging stations, kung hindi man, halos katapat na ng dami ng mga gasolinahan. Yun. Ay, yung katabi, That's enough, oo. katabi natin, merong EV yan. Oh, by the way, Oo. good. E-bike. 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 Nakikita mo din yan. Although siyempre, we have to recognize the fact that electric vehicles are now part of our Daily Yes. life. Yes. daily life. Yan, tama po. Nagpapasalamat ako dito sa nagbigay ng Yun. kape sa akin. Yun. Si Coffee Master Andre. Andre! Andre, maraming salamat. Hindi, humingi ako kanina, George, kasi parang nalalambot ako nung babago pumasok dito. Oo. So, eto lang yung aking fuel. Yun naman po tama. pala. Tama-tama. Sa Yun. susunod na punta mo, sasarapan pa ni Andre yan. Yun, Boss Joe. tama. Thank you, Andre. Ang aking pong coffee master. Coffee master, yeah. Vice, you mentioned po kanina that you're in full support of the government when it comes to pagpapalapit doon sa ating energy, doon Serbisyo. sa ating mga consumer. Yes. Right now po, may isinusulong po itong, actually, George, maganda to recently, mga isinusulong po ni House Majority Leader ba maging Ferdinand mahal ang Sandro kuryente? Marcos. Ang nasabi niya po dito sa House Bill 2700, magbibigay ng libreng kuryente po sa Uy. low consumption household not beyond 135 kilowatt per hour. Kaya ba yan? Is this Kaya, feasible pero po sinong ba to? sasagot? Well, Your take I po. think ito, nung nabasa ko, it's government that will eventually subsidize. Hari Baka na. kailangan nyo iakyat yung... Hari nawa. Opo. Hari nawang pakiakit yung prompter. Ayan. Para makita. Hindi, iba. Itaas. But anyway, Itaas. I think, nung nabasa ko to, I think the move is to shift from cross-subsidy to full government subsidy. Kung kami, we will support any initiative that will benefit lalo yung mahihirap nating kababayan. Meralco naman has always been in full support of the government and of course the President of the legislative agenda as well of the government. So, And basta makakatulong sa sambayanan, syempre nandiyan kami para sumuporta at tumulong. No? Even po And yung- we will leave it up to the wisdom of government to implement whatever changes needs to be done. Subsidy naman pala. Bakit di na lang lahat kaysa ikarga pa sa consumer yung lifeline? Hindi, pero alam mo, George, ano ko lang yung cross-subsidy hindi naman ganun kabigat in terms of the cost. Ang talagang main driver natin, every month, 60 to 65% of the cost is generation. Generation. Oh. The rest, transmission, distribution, taxes, nasa 30 to 35. So talagang... Kung meron kang kailangan talagang tingnan na
cost impact, ang maganda talagang tingnan natin at lagyan ng siguro pansin yung generation. Kaya ako, lagi ko sinasabi, ina-explain ko yan every month tumaas ng ganito yung generation, yung transmission, yung... But at the end of the day, kasama na talaga yung cost. Kasi ang Pilipinas paliwanag ko lang, hindi tayo, wala tayong subsidiya. It's as you know sa Laban Consumer, di ba? We reflect the true cost of electricity. Kung ano yung actual cost, yun. Hindi kamukha sa ibang bansa na may subsidiya galing sa pamahalaan. No? In our case, it's really the true cost. But then again, yung true cost, ibig sabihin lang, yun talaga ang cost niya . So, kumbaga, yun yung polisiya na sinusundan natin. Aasa na lang tayo sa mercy ng mga ng kung tumaas man ang presyo ng crudo o petrolyo, ganyan. Kasi hindi kaya yun yung mamuti ang mga pinakamalaking mata natin kapag yan ang... pinakamalaking bagay ng energy mix natin di ba? Okay, tsaka peso to dollar exchange. Yan ang pag-asa natin. Hindi, ako kung titingnan natin, kasi talagang mahirap naman talagang i-predict what the cost will be every month. It's really how we consume. It's really how we consume energy. It's how we consume electricity every month. Just be conscious of our consumption, di ba? Ngayon, kung umabot ka dun sa Lifeline, di 0 to 100, nandoon ka, di meron kang discount. Kung wala naman, just really try to see how you can save on energy. Curious lang ako, Sergio. Yung mga metro, yung mga electric bill na nakapangalan sa senior citizen, Ang senior pag binayaran ba yan, automatic discounted o walang Hindi, discount? you have to apply, pero yung discount na senior citizens, again, will reflect on their consumption. Yes, Kung hindi ka aabot ng, kung lalampas ka ng 100, wala na yon. So hindi na, ibig sabihin, grabe ka namang senior, anong ginagawa mo? Bakit sobrang Pero dami ng kuryente? kung hanggang 100, meron kang senior citizens discount. Hanggang 100. Hanggang 100. 100 Oo. kWh. Hanggang 100 kilowatt hours a month. Kilowatt hour, Meron kang, kumbaga parang discount. So sa for ano talaga kuryente. to, exclusive for senior citizens na hindi, Yes. hindi dapat din na counted po yung nako-consume ng kanilang mga kasama Oo, naman. sa bahay. Kasi sobra naman yun. Oo. Kung buong magugulat na lang Meralco, 10,000 ho ang bill nyo, kasi malakas akong gumamit ng Netflix. Nag-online gaming kasi ako. Pero George, iho. ang TV, hindi masyadong malakas ang Hindi. konsumo. Ang LED. Aircon talaga. Aircon talaga. Aircon. So pagtuunan natin ng pansin, kamukha nyo dito, lakas ng aircon nyo sa ang lamig. So, Marami siguro pambayad yung boss dito. so talagang aircon, kung may freezer kayo, ref, make sure lang in good working condition. Kung ref naman at saka freezer, siguraduhin nyo hindi sumisingaw yung gasket. Di ba, may Inverter gasket technology. yan. Ay, okay yan. Kasi ang inverter technology talagang proven, mas matipid yan kumpara sa conventional. Pero ito, nagkaroon ng parang, ano ba tawag nila doon? Hack. Alam mo yung mga bata. Yung parang nag-trend na 24 oras daw, matipid. Hindi ho totoo yun. Kasi ang kuryente, the more you use it, kahit na yan inverter technology, kukonsumo ka pa rin. Tama. So nagulat siya, parang tinesting niya, kala niya mas matipid kung matagal niyang gagamit yung inverter. Pagdating ng bill niya, nabigla siya. Kasi at the end of the day, ang titingnan mo dan, kilowatt hour consumed a month. Yung mga nagba-viral na isinasaksak na energy saving device. Kalokohan yun. Ha? Sorry for the term, ha? Kahit po Wala ganito akong lang- katotohanan yan. Ano yan, magic? Nako, again, maglilipana na naman yan summer, George. Ano? Kasi mag-summer I'm warning all our consumers, wag ho kayo maniniwala dyan. Mabubudo lang po kayo. Wala akong katotohanan yan. Meron hong hack na ituturo ko sa inyo para makatipid kayo sa paggamit ng electric fan. Itutok siyo sa electric fan, kayo yung umikot. Hack yan. Ayan. Pero, Healthy pa. di ba?
Alam po ninyo, hindi lang ho yan ang trabaho patungkol sa kuryente, ang trabaho ng Meralco. Sabi ko nga kanina, tinanong ko nga si Sergio kung meron siyang dalang pusa Pumunta kayo sa website ng Meralco. Maraming programa Meralco. At yung isa, interesado sana ako doon kaso walang dalang pusa itong mama Hindi, alam mo George, Judea, kasama yan sa sustainability initiative natin. Yung animal welfare. Kasi we live, hindi ko alam kung mapansin niyo, marami tayong stray animals sa Pilipinas. Yes. No? And rabies is still a concern. Yes. Oo. So if you manage yung animal population through various measures, particularly yung TNVR, trap, neuter, vaccinate, return, mamamanage mo din yung growing population, which is in the millions, and at the same time, when you manage the population, nakokontrol mo din somehow, not fully, pero at least somehow, yung incidence ng rabies. Alam natin, fatal. Opo. Walang nabubuhay sa rabies. Yes. Pag na-rabies ka, pag nakagat ka o nakalmot ka ng pusa o aso, kailangan ho magpa-anti-rabies vaccine kayo o anti-rabies shots. Kasi malamang sa hindi, pag hindi nyo nagawa yan at yung nakakagat sa inyo o nakakalmot sa inyo may rabies. Paano tumutulong ang Meralco dyan? Kami, sa compound namin, ay yung lahat ng animal, community animals namin doon is protected. Even beyond our head office, beyond the main operating center. Doon sa mga sectors, sa mga business centers. And we also enter into partnerships as well with various like-minded organizations. Tulad ng Philippine Animal Welfare Society, Biyaya Animal Care Group of yung POS yan POS. kay Attorney Ana Yung Cabrera, POS. yung Biyaya kay Ma'am Rina Ortiz. Nakikipagtulungan kami sa kanila para mapalaganap itong movement ng animal welfare. How about those who are interested in becoming part of this initiative po ng Meralco? Well, sa ngayon, Ano kasi po, saan po nila pwede ho kayong makipag-coordinate sa amin if you want to partner with us. We can transfer the knowledge through Yes. technology transfer sa inyo para nang sa ganun ay magtulungan tayo. Isa lang naman tong mundong ginagalawan natin and we are hoping that animal welfare will be a movement that will generate more attention. Sabi nga nila yung ating society, George, Tama. Judea, we are only as good as how we treat well, yung mga kapwa natin tao at kasama na din dyan yung mga animals o hayop sa ating community. Biodiversity. Very well Tama. said. Naku, actually, marami pa po tayong po pwedeng pag-usapan Tama, patungkol dito sa mga CSR projects at mga ginagawa ng Meralco. Oo, magkita tayo, George. Pag-usapan natin paano natin i-roll out itong ating partnership. Yan, kita mo naman. And again, once again, maraming salamat Thank you. po, Sergio. Thank you. Nakikita ko rin Thank you, si Judea. Meralco PR Head Claire Feliciano. Maraming salamat po, ma'am. Parang Yan. nung Dito pala nakaraan si lang po Claire. natawagan lang namin nandito na pala. Maraming salamat po sa Yes, inyong sir. dalawa sa pagpapaunlak dito sa amin sa D8TV. At syempre sa walang bola, puro Puro tama. tama. Magbabalik po kami. Teka, magpapasalamat okay, lang uli okay. ako kay Ay, sige Andre. po. Ayun. Sa napakasarap na kape na binigay mo sa akin Yun. ngayong umaga. Sa uulitin. Pero tapangan mo ng konti. Thank you. Thank you. Thank you po. Bubusugin ang inyong umaga. Really like to think, Gigisingin ang inyong